Nagpaalam na rin ng pinsan nito at muli niyang hinabilin ng kanyang lola na huwag niya itong pababayaan. Sinabi ni Winnie gagawin niyang lahat para mapabuti ang kanilang lola at huwag silang mag-aalala dahil maayos lang ang lagay ng matanda. Matapos maputol ang tuluyan ng linya, may nakitang missed call si Winnie na nagmumula kay Asher. Sunod-sunod din ang pagpasok ng mensahe ng binata dahilan upang magtagal ito saglit sa labas. Binasang lahat niya ang text messages ni Asher na naglalaman ng pag-aalala dahil nga hindi sila naabutan ng binata sa kanilang tirahan. Nasabi din ito sa kanyang text message na bakit may yellow line sa palibot ng bahay nila ngunit wala naman ang nangyaring masama. Hindi nag-reply si Winnie maski isa sa mga text messages nito para bang dinadama pa rin ito ang nangyari at ginawa ng ina nito sa kanila. Hindi niya nagustuhan yon dahil alam niyang nasaktan ang damdamin ng kanyang lola, ngunit wala itong magagawa sa ngayon kundi tanggapin na lamang ang nangyari. Hindi sana niya nais idamay sa galit si Asher ngunit naguguluhan ito. Malayo nang nasa isip niya habang nasa labas ng bahay bago biglang may humawak sa kaliwang balikat nito. Mabilis siyang napalingon sa taong humawak sa kanya at doon nakita nito si Calix na medyo nag-aalilangan pa sa ginawa niya. Nangunot ang noo ni Winnie bago niya ibulsa ang hawak na cellphone. May problema ba? Si Lola Perla kasi medyo hindi maayos ang timpla niya. Kumbinsin mo na tong magpatingin sa doktor. Huwag mo nang iisipin pang gastos. Ako nang bahala doon. Kahit nag-aalangan si Winnie sa gastos, sumang-ayon na lamang ito sa sinabi ni Calix. Mabilis silang pumasok at agad nitong nilapitan ng matanda. Nakasandal ito sa sofa habang muling sinusuri ni Leonor ang blood pressure nito. Ngunit tulad na lamang ng dati, mataas lang din iyon, kaya't kailangan niyang mabigyan ng sapat na gamot at masuri ang kondisyon nito sa ospital. Medyo mabibigat din ang kanyang paghinga, senyales na naninikip ang kanyang dibdib. Hinawakan ni Winnie ang braso ng kanyang lola, dahilan upang sulyapan siya na matanda. Halina po, la. Pumunta na tayo ng ospital, kailangan niyo na pong matingnan. Bumuntong hininga ang matanda bago umiling. Maayos lang naman ako, apo. Huwag mo akong intindihin. Hindi naman ho kayo mukhang maayos na. Sumunod na lang ho kayo sa akin. Tumango si Leonor sa sinabi ni Winnie. Tama po ang apo ninyo, tita. Ipapasuri lang naman namin kayo sa doktor. Kung maayos nga kayo, uuwi rin tayo agad at di magtatagal doon. Ayoko, Leonor. Ipagtimpla niyo na lamang ako ng calamansi juice. Yun lang iinumin ko. Napabuntong hininga silang dalawa dahil sa sinagot ng matanda. Wala ring magawa si Calix dahil gaya nila, kinumbinsi rin ito ang matanda na tumanguna sa ospital para matignan ang kanyang kondisyon. Kakaiba kasi talaga ang lagay ngayon ng matanda dahil tiyak naapektuhan to sa nangyari kanina. Totoong sumama ang loob niya dahil sa pagbili ni Jolina sa bahay. Alam niya may koneksyon yon sa relasyon ng kanyang apo at anak nito kung kaya't gagawin lahat ni Jolina para layuan na ng apo niya ang anak nito. Ngunit hindi naman yon iuutos ng matanda sa apo niya. Alam nitong mahal niya si Asher at hindi niya nais maipit ang dalaga dahil lang sa kasamaan ni Jolina na yon. Sa Winnie na mismo ang gumawa ng calamansi juice habang nagtatawag naman ng doktor si Calix upang sana ay sa bahay na lamang matingnan ng matanda. Ngunit hindi pa man tuloy ang nagagawa ni Winnie nang maiinom ang kanyang lola, bigla na lang sumigaw si Leonor dahil biglaan lamang ang pagkatumba ni Lola Perla sa kanyang pwesto. Mabuti na lamang at nasalo ito ni Leonor at hindi tutuloy ang napahiga sa sahig kundi masasaktan talaga ang matanda. Tulungan niyo ako, Calix! Agad tumakbo si Calix para tulungan ang kanyang ina na iangat ang matanda. Mabilis ding nakalabas si Winnie mula sa kusina na halos takbuhin na ang kinaroroonan ng kanyang lola. Lola, gising po! Wala nang malay ang matanda matapos nila itong maisandal. Dahil doon, agad nang binuhat ni Calix si Lola Perla upang isakay sa kanyang kotse. Umiiyak si Winnie habang katabi ngayon ng matanda at pilit itong tinatawag ngunit hindi talaga nagbibigay imik ang matanda sa kadahilanang wala na talaga siyang malay sa sobrang taas ng blood pressure nito. Sa malapit na ospital, dinala si Lola Perla na agad inasikaso ng mga nurse dahil nga kilala nila Calix. Agad pa silang tumawag ng doktor upang masuri ang lagay ng matanda kung bakit wala itong malay ngayon. Ilang minuto na lang dumating ang nurse na nalagyan ng swerto ang matanda dahil in-announce nitong heart attack ang nangyari sa matanda. Inadmit nga pala si Lola Perla sa ospital na yon. Nanatiling walang malay ito hanggang sa mailipat siya sa private room. Sobra-sobra ang pag-aalala ni Winnie dahil sa nangyari sa kanyang lola. Hindi pa nito natatawagan ng kanyang magulang dahil hindi niya alam kung paano umpisahang ihabilin ang matanda.
Pero nasabi ni Leonor na kailangan na niyang tawagan si Elena at Henry. Dapat malaman nilang lagay ngayon ng matanda kahit wala siyang pagpipilian kung hindi tawagin ng kanyang ina. Lumabas to sa silid habang dinadial ang numero ni Elena. Ilang beses lang na nag-ring iyon ang sagutin agad ng kanyang ina ang tawag niya. Hello, Winnie? Dinig nito sa kabilang linya ang ilang maiingay na tinig senyales na may inaasikaso itong customer. Pasensya na, medyo maingay dito. Napatawag ka. Isang beses na lumunok pa si Winnie bago humugot ng lakas. Hindi niya na kailangan pang pahabain ang pag-uusap nila at dapat na nitong sabihin ang lagay ni Lola Perla. Si Lola ko kasi, ma. Iyon ang siyang lumabas sa bibig niya na medyo hindi niya masabi ng diretso ang pakay. Si Mama? Anong nangyari sa Lola mo? Unti-unting humina ang maingay na boses sa kabilang linya. Senyales na lumayo si Elena sa mga tao. Ilang segundo pa nang tuluyang tumahimik nang maling magsalita ang nanay niya. Nasaan ba kayo, Winnie? Kailan kayo luluwas pa uwi dito? Hindi po muna kami makakalawas ni Lola bukas. Bakit? May problema? Si Lola po kasi, isinugod namin siya ngayon ni Tita Leonor sa ospital. Inatake po siya sa puso. O Diyos ko! Napasigaw ang nanay nito sa kabilang linya dahil sa sinabi ng anak. Kamusta naman ang lagay ni Mama? Maayos lang naman po siya, hindi ba? Natutulog po siya ngayon. Tinirokan po ito ng gamot kanina para bumaba ang blood pressure niya. Inintay ko lang ngayon ang resulta ng blood chem. Matagal bago sumagot si Elena na para bang pinapakalma ang sarili dahil sa nalaman. Kalaunan bumuntong hininga ito bago nagsalitang muli. I-send mo ang address kung nasang ospital kayo ngayon. Tatawagin ko agad ang papa mo para makauwi. Luluwas kami ngayon? Kinagat ni Winnie ang pang-ibabang labi bago tumango kahit di nakikita ng ina. Pinipigilan niya ang emosyong namumuo sa dibdib nito at para bang sinisisi nito ang sarili dahil sa nangyari ngayon kay Lola Perla. Inisip ni Winnie na dapat hindi na siya nagmatigas pa. Dapat pala pumayag na lang siyang layuan si Asher upang hindi na ginalaw ni Jolina ang bahay nila. Sa nangyayaring ito, parang kasalanan niya kung bakit nasa ospital ngayon ang matanda. Muling nagpaalam ang nanay niya sa kabilang linya upang asikasuhin na ang kanilang pag-alis. Nasabi ni Elena na agad silang luluwas para may makasama sila sa ospital. Medyo nakahinga si Winnie dahil na rin na sinasabi nito sa mama niya ang kalagayan ngayon ng kanyang lola. Ilang segundo nitong pinapakalma ang sarili bago hawakan ang doorknob sa silid. Ngunit hindi pa man to tuloy ang nakapasok nang tumunog ang kanyang cellphone. Huminto siya at panandali ang sinilip ang screen para tingnan kung sino ang tumatawag. Nang makita ang si Asher yon, tuloy na itong umatras para tingnan kung sino yon at sagutin ang tawag. Hindi siya nagsalita. Tinapat lang nito ang cellphone sa tenga at hinintay na marinig ang boses ng nobyo. Winnie, oh God, finally, sinagot mo rin ang tawag ko. Nasaan ka ba? Ano nangyari sa bahay ninyo? Kanina pa kita hinahanap. Nagbaba ng tingin si Winnie bago bumuntong hininga sa huling pagkakataon. Sa sobrang dami ng tanong ni Asher ay wala siya ni isang sinagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito at kung paano na itutulak palayo ang binata. Masyado nang naapektuhan ng lahat dahil lamang sa relasyon nila. Ito na sigurong oras upang sumuko na, upang bitawan na niya ang binata. Winnie, why don't you answer me? Nag-aalala na ako sa'yo, sumagot ka. I am sorry, Asher Philip. Tinakpan ni Winnie ang bibig upang hindi ito lumikha ng paghikbi. Dahil sa sunod-sunod na nangyari sa buhay niya, hindi na nito alam pa ang gagawin. Nawawala na siya sa focus dahil palagi nilang may hadlang. Hindi na nawawala ang bigat sa dibdib ko. Winnie naman, ayokong tinatawag mo ko sa pangalan ko. You should call me Asher. Bakit ka nagsasorry? Tama na. Tama na, tigilan na natin to. Ayoko na. No, Winnie. Sabihin mo sa akin ngayon kung nasaan ka. Pupuntahan kita. Pagod ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Nagdesisyon na ako. Masyado na tayong nahihirapan. I need space. Hindi ko na kaya. Masyado nang masakit. Sobrang komplikado na. Please? Bakit ba napakadali lang sa'yong sukuan ako? Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Let's take this off. Kailangan ko nang magpaalam. Mag-iingat ka at wag mo na akong hanapin pa. Matapos na sabihin lahat yon ni Winnie, pinatay na nito ang tawag, maging ang cellphone niya.
Pinunasan nitong umaagos na luha sa kanyang pisngi dahil hindi lang naman si Asher ang nasasaktan ngayon. Kung hindi siya, siya rin. Durog na durog ito at hindi niya na alam ang gagawin pa. Third person's POV. Lumipas ang buong gabing yun na hindi pa rin nagigising si Lola Perla. Dumating ang mga magulang ni Winnie ng mga bandang alas 9 ng gabi. Kasama pa rin ni Winnie si Calix at ang mama nitong si Leonor. Dumating din ang daddy ni Calix na naging kaantabay ng dalaga. Nagpasalamat ang magulang ni Winnie dahil sa pananatili ng pamilya sa tabi ng kanilang anak at ni Lola Perla. Maayos naman ang naging resulta sa blood chem ni Lola Perla. Medyo bababa na rin ang blood pressure nito dahil sa gamot na ibinigay ng doktor kanina. Ang kaso lang hindi pa nagigising ang matanda, buhat kaninang madala ito sa ospital. Iyon ang pinag-aalala ng mga taong nakabantay dito kahit na sinabi ng doktor na maayos lang naman ang naging test nito kanina. Kumain na ba kayo? Ngumiti si Leonor bago umiling sa tanong ni Elena. Mamaya na. Nag-uutos ako ng kasambahay na maganda na makakain. Kukunin niyo ni Calix mamaya. Ngumiti si Elena. Sa sinabing iyon ni Leonor. Maraming salamat talaga sa tulong ninyo, Leonor. Hindi ko akalain na si Jolina palang nakabili ng lumang bahay. Bumuntong hininga si Leonor. Nasabi kasi ni Winnie ang nangyari kanina na magtungo sila sa mansyon nila ni Calix. Nabanggit niya iyon sa kanyang ama at ina kaya ganito na lamang kanilang pagkakadismaya. Nabigla nga ako sa nalaman kanina eh. Hindi naman sa binubuksan ko ang nangyari sa nakaraan. Ngayon ko lang nalaman na nagkaroon pala ng relasyon si Henry at Jolina. Marahang tumango si Elena. Mas naunang naging nobyo si Henry, si Jolina. Ngunit naging madalang na lamang noon ang pagdalaw niya sa probinsya dahil nga abala ito sa pag-aaral. Ang buong akala ko naghiwalay na sila. Hindi ko alam na may relasyon pa sila noon. Na manligaw sa akin si Henry. Pero bakit hanggang ngayon nagkakagalito pa rin siya? May galit pa rin ba sa iyo si Jolina? Nagkibit balikat si Selena. Nasa isang sofa sila sa gilid kung saan malapit lamang iyon sa kama ni Lola Perla. Si Winnie ay nakaupo sa gilid ng kanyang lola habang hinahaplos nito ang kamay ng matanda. Si Calix kausap ang kanyang ama tungkol sa abogadong nais magayos ng kasulatan ng bahay at tupang na ipagbili nila Winnie kay Jolina. May relasyon kasi si Winnie at ang anak niyang uniko iho. Yon ang ikinagagalit niya. Hindi nagugustuhan ni Jolina ang anak ko para sa anak niya? Natatawa si Leonor dahil sa sinabing dahilan ni Elena kung bakit ba hindi nagugustuhan ni Jolina si Winnie. Hindi niya ba kilala si Winnie? Kung ako nga gustong gusto kong maging daughter-in-law ang anak mo. Ngunit alam naman natin ang nangyari sa kanila ni Calix. Pero hindi naman yon dahilan para kamuhian niya ng husto si Winnie. Masyado siyang nagiging masama. Hindi ko pa nakakausap ang anak ko. Marami na rin kasi siyang problema. Siguro iuwi ko na muna si Winnie sa probinsya. Mabilis tumango si Leonor dahil sa sinabing yon ni Elena. Tama lamang ang desisyon mo. Alam mo? Kung mahal talaga na lalaking yon si Winnie, susundan niya to sa probinsya at hahayaan niya ang mga magulang niya dito. Ayoko rin namang mangyari yon, Leonor. Kilala ko na si Jolina. Hindi siya papayag pumaroon ang anak nito kasama namin. Lalo na't nag-iisang anak lamang niya yon. Hindi niya hahayaan na magsama sila, kaya't mas mabuti, wag na lang nilang ituloy ang kanilang relasyon. Hindi nakasagot si Leonor sa sinabing iyon ni Elena. Nilingon na lang siya si Winnie na ngayon nakatulog na sa gilid ng kama habang nakaupo. Nakayuko na lamang siya dahil na rin hinihintay nitong magising ang kanyang lola. Pagod na pagod ang kaisipan nito dahil sa nangyari. Walang tumatakbong maayos sa isip nito, kundi halos blanko lamang iyon dahil ang nais lamang ay maging maayos ang kalagayan ng kanyang lola. Lumapit si Calix sa dalawang ginang upang magpaalam na uuwi muna upang kunin ang pagkain. Sakto rin naman pagpasok ni Henry, may dalang inumin na nabili lamang doon sa kantin. Nagpaalam si Calix sa tito nitong si Henry bago tuluyang lumabas. Naiwan ang mag-asawa doon maging ang mga magulang ni Calix para hintayin ang pagising ng matanda. Napag-usapan nilang tungkol sa bayarin sa ospital at nasabi ni Leonor na silang bahala sa gastos. Ngunit nahihiyang tanggapin ni Elena ang tulong mula sa kaibigan. Hindi to pumayag na akuin lahat ng gastos nila kahit na alam nilang medyo may kamahalan sa ospital kung nasaan sila. May pera naman ang silang dinadala. Kahit na medyo mahina ang kita sa farm, may natabi naman silang ipon para mailabas kung sakaling may emergency.
Matapos ang pag-uusap nilang iyon, dumaan lang ang kalahating oras nang magbigay hudyat ang matanda na gigising ito. Pumaling ang ulo ng matanda dahilan para malingat si Winnie sa pagkakatulog. Biglang gumalaw ang kamay nito kung kaya lumapit na mag-aasawang si Elena at Henry sa matanda. Mama? Mapupungay ang mata ng matanda matapos itong magmulat. Kinikilala pa muna niya ang mga nasa harapan nito bago tutuluyang kumurap. Dahil nga nagkaroon to ng heart attack, medyo hindi maayos ang lagay ng matanda. Ang kaliwang pisngi nito ay para bang tumatabingi hanggang sa gilid ng labi niya. Para bang nagkaroon ng mild stroke at hindi masyadong klaro ang nailabas niyang salita. Tatawag lang ako saglit ng doktor. Lumabas si Leonor upang tumungo na sa nurse station. Sinabi nito sa mga nurse na nagising ng pasyente kung kaya tinawagan nilang doktor na tumitingin sa matanda. Ilang minuto lang ang lumipas nang bumaba ang doktor para puntahan si Lola Perla. Agad niya itong sinuri bago kumustahin kung ano ba ang lagay niya. Hindi masyadong naigalaw ng matanda ang isang kamay nito na para bang namamanhid daw iyon at walang pakiramdam. Sinusubukang pisilin ng doktor ang kaliwang braso nito ngunit hindi nagbigay reaksyon ang matanda. Sinabi ng doktor na nagkaroon ng mild stroke ang matanda sa kalahating katawan nito dahil sa nangyaring heart attack kanina lang. Nais din ng doktor na ipa-CT scan ang matanda na agad namang pinahintulutan ng pamilya. Kung ano po ang makabubuti kay mama, gawin po ninyo. Gusto ko pong malaman lahat ng test result niya. Ngumiti ang doktor sa sinabing iyon, Elena. Maayos naman ang lahat ng test niya kanina. Madadaan naman ito sa gamot at huwag kayong mag-alala. Mild lang naman ang stroke ni nanay. Ang bilin ko lang sana, bawasan mo ng stress nito dahil mas lalong delikado. Tumango si Elena sa sinabi ng doktor. Nawawalan naman ng imik si Winnie dahil hindi nito nagugustuhan ang nangyayari sa lola niya. Sa kabila ng pananahimik nito, sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit narito ngayon ang lola niya. Siya lahat ang may kasalanan dahil mas pinairal pa nito ang puso niya. Dinala ni Lola Perla sa CT scan room. Ilang minuto siyang naroon bago muling ilipat sa kanyang private room. Nasabi ng doktor na ilang oras bago malaman ang resulta. Nais makumpirma ng doktor kung wala bang naapektuhan sa ulo ng matanda upang tuloy nitong makapagbigay ng ilang gamot at malaman na rin nila kung bakit na mild stroke to ngayon. Sa oras na lumipas, pilit nilang kinakausap ang matanda upang malaman nila kung ano ba ang nararamdaman nito. Ngunit hindi tulad ng dati, tahimik lamang ngayon si Lola Perla at bukod tayong pag-iling lamang ang kanyang ginagawa. Nakabalik na si Calix sa oras na yon, ngunit hindi rin naman na kumain si Winnie dahil nawalan na siya ng gana. Di rin naman na maaaring kumain si Lola Perla ng matitigas sa pagkain kung kaya't binili na lang siya ni Calix ng lugaw. Si Winnie na mismo ang nagpakain sa matanda ngunit hindi rin naman na naubos nito ang pagkain. Muli, bumalik sa pagtulog si Lola Perla na tila ba nawawalan ng lakas. Hindi malaman ni Winnie kung bakit biglaan ang pananamlay ng matanda. Iniisip ito na baka masyado talagang naapektuhan ang kanyang lola dahil sa nangyari. Di na rin naman na nais magtanong ni Winnie dahil nasabi ng doktor na iwasan muna ang stress sa matanda. Walang ibang ginawa si Winnie kundi bantayan na lamang ito. Nagpaalam na rin ang pamilya ni Calix na kailangan na nilang umalis dahil may aasikasuhin pa sila. Lumipas ang gabing iyon at tutulog lamang ang matanda. Naiwan si Calix sa ospital para may makatulong sila kung nais sila lang mauutusan. Nalaman din nila ng gabing iyon ang resulta ng CT scan na nagbigay kaginhawaan sa kanila. Maayos naman ang resulta at sa sunod na araw maaari nang lumabas si Lola Perla. Wala namang ibang masamang nakita sa ilang test kanina kundi na-stress ng matanda at masyado nitong dilibdib ang nangyari. Bilin ng doktor iwasan na muna sa ngayon ang pasamain ng loob ng matanda. Kailangan nito ng payapang paligid at hindi na maaaring masundan pa ang pangyayaring to dahil magiging delikado na sa susunod. Kinabukasan, walang maayos sa tulog ang dalaga buong magdamag dahil sa pagbabantay nito sa kanyang lola. Maaga siyang nagising na sinundan ng mga kasamahan niya. Nagpaalam to saglit na bibili lamang na makakain ni Lola Perla dahil sa mga libreng pagkain na binibigay sa ospital, hindi naman na makakain ng matanda. Tinulungan siya ni Calix tumungo ng kantin. Nag-order din ng 4 na kape ang binata para sa magulang ni Winter at sa kanilang dalawa. Ramdam ni Calix na wala sa kondisyon ng kaibigan. Kilala niya ito dahil sa bawat isa siyang ipinapakita ni Winter, nababasa yon ng kaibigan. Are you blaming yourself? Yon ang naitanong ng binata habang nakaupo sila sa isang pwesto. Hinihintay ang kanilang order kung kaya't nagkaroon ng pagkakataong magtanong ang binata.
Nag-iwas ng tingin si Winnie bago bumuntong hininga. Sino ba ang sasisihan sa nangyari kay Lola? Calix? Ako naman na talaga ang may kasalanan? Matamang tinignan siya ng kaibigan dahil sa sinabi niyang iyon. Kung ganon, tama ang nasa isip ni Calix kung bakit ganito katahimik ang dalaga. Wala naman nang dapat sisihin sa nangyari kay Lola. We don't want this. Kung alam mo lang na mangyayari ito, panigurado, iiwasan mo rin naman. Ngunit wala tayong alam. Aksidente at hindi natin yan inaasahan. Marahas na umiling si Winnie. Siguradong matagal nang masama ang loob ni Lola nang tumungo si Angelina sa bahay upang insultuhin ng mga magulang ko. Maging ang paghadlang nito sa relasyon namin ni Asher, lahat ng yon sigurado kinikimkim niya. Hindi ko na lamang napapansin dahil mas pinapaboran ko ang relasyon namin ni Asher. Nagkamali ako. Bumuntong hininga si Calix. Hindi nito inaalis ang paningin sa dalaga at nais pa rin itong sabihin na hindi ito ang may kasalanan. Wala pa rin may kasalanan sa nangyari. Hindi natin to gusto. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo dahil maayos naman na si Lola. Hindi ko lang maiwasan. Naguguluhan na ako. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Sumasakit ang lahat ng parting meron ako. Emosyon at buong pagkatao. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin. Inawakan ni Calix ang kamay nito bago bigyan ng magandang ngiti ang dalaga. Huwag kang panghinaan ng loob, Winnie. Malalangpasan mo rin ito. Uuwi rin tayo ni Lola sa tahanan natin. Magiging ayusin muli tayo at babalik sa dati ang buhay natin. Hindi makasagot si Winnie sa sinabi niya ni Calix. Tila ba nag-flashback lahat sa kanya ang nangyari simula nang makilala nito si Asher. Ano bang magandang naidulot sa kanya ng binata? Noong una silang magkita, hindi sila magkasundo. Halos maging aso't pusa sila kung tutuusin. Ngunit paano nga kung nagkaganito? Sadya bang dumating lang si Asher sa buhay niya para bigyan siya ng pagsubok? Ngunit alam naman ng dalaga kung gaano kalaki ang naging pawang ni Asher sa puso niya. Dahil pinaparamdam ng binata ang pagmamahal nito sa dalaga, maging ang pag-aalaga at pag-aalala nito. Hindi may tatanggi ni Winter na talaga namang napamahal na sa kanya si Asher. Hindi ko alam kung paano ibabalik ang buhay ko sa dati. Cal, marami nang nangyari. Marami nang tumatak sa isip ko. Sigurong magagawa ko lang ay mag-umpisang muli at buuin muli ang sarili ko. Desidido na si Winnie na layuan si Asher. Nakapagpasya na ito at kahit ano pang mangyari, makikipaghiwalay na siya sa binata. Hindi siguro talaga sila ang itinadhana. Kung darating man ang panahon na magkikita silang muli, doon malalaman ni Winnie kung sila talaga. Ngunit kung hindi, sadyang isang pagsubok lamang si Asher sa buhay niya. Isang karanasan na kailanman hindi na maaalis sa isipan nito. Nakatatak na ang lahat sa puso niya. Ang lahat maski lumayo siya, hindi niya na ito makakalimutan. Bumalik sila ng silid matapos na makuha nila ang kanilang in-order. Nakagising na si Lola Perla kung kaya't nagmamadali si Winnie na lumapit sa matanda. Kamusta po kayo, La? Tipid na ngumiti ang matanda bago tumango. Ayos lang. Mahina ang tinig ni Lola Perla, maging ang pananatili nito ay hindi maayos. Medyo kibit ang labi niya dahil sa tinamo nito kahapon. Wala po ba kayong nararamdamang masakit? Umiling ang matanda. Nasa kabilang banda ang magulang ni Winnie na natapos na rin tanongin ni Lola Perla. Ngunit hindi lang mapakali si Winnie dahil nakikita nito matamlay ang lola niya. Mag-almusal na po kayo. Ibinili ko kayo ng lugaw. Muli namang tumango ang matanda. Inabot na ni Calix ng kape ang magulang ni Winnie bago ilapag ang kape ng dalaga sa gilid ng mesa. May mga pagkain ding binili si Calix para sa mag-asawa. Ngunit hindi rin naman na nagalaw iyon dahil bukod tanging kape lamang ang kainilang ininom. Matapos pakainin ni Winnie si Lola Perla, nagpaalam ng magulang nito na asikasuhin muna nila ang PhilHealth ng kanilang ina. Nasabi kasi ng doktor na maaari nang lumabas ang matanda bukas dahil maayos naman ang lahat ng test. Bibigyan din ng maintenance na gamot si Lola Perla at ilang panggamot na kailangan nilang inumin. Ang pera. Lumapit ng todo si Winnie sa lola nito na makitang may sasabihin ang matanda sa kanya. Kunin mo na ngayon. Ikaw na ang magbayad ng bill dito sa ospital. Umusog si Calix sa kama dahil medyo narinig nito ang sinabi ni Lola Perla. Hindi po, Lola. Kami na po ang bahala sa bayarin. Dito, wag na po. Umiling ang matanda sa sinabi niyo ni Calix. Hindi, apo. Sinanyasan na lang ni Winnie ang kaibigan na para bang sinasabi nitong hayaan na ang desisyon ng kanilang lola. Bumuntong hininga si Calix bago tumayo. Mamaya po, hihintay na lang po namin si Mama. Ngumiti ang matanda.
Maging si Elena, ganon din ang nais nito. Hindi niya gustong akuin lahat ni Leonor ang bill dahil may pera naman na silang hinahawakan. Ang kaso lang ang perang iyon ay para sana sa paparating na deliver sa susunod na buwan. Ngunit dahil sa sinabi ni Winnie na gagamutin muna nila ang perang ikinita nila sa bahay, di na nagbigay sagot ang magulang nito. Alam kasi nila kung saan ipupunta ni Lola Perla ang pera. Ngunit sa kondisyon nito matatagalan pa bago mangyari yon, ang magpatayo ng bake shop.